Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, November 6, 2025 at nauntog na naman yung index natin. Hilig talaga mauntog yung galawan ni PSE market pero nagberde naman siya ng 0.3% and syempre kahit papano, kahit mababa yung index, good vibes pa rin tayo. So, third day na meron tayong net foreign buy dito sa markets natin. So, nag-close, meron tayong 211.43 million na net foreign buy. So nag-close tayo 5,835.59. Ayan. So sumabay tayo sa bounce ng US market kagabi. So nung nakarang araw kasi mga Tuesday 'yon, di ba? Naglaglagan yung kanilang index and then sumabay din yung ito negative candle natin kahapon pala dito sa markets natin. So ngayon yung futures nila para mapula ulit yung futures ng US market natin. Tapos European stocks mapula, pero sa Asian markets nag-bounce na yung galawan sa Asian markets. Crypto nag-bounce na siya ng konting-konti kasi 103K si Bitcoin natin and then nagbabalik din yung galawan ng ibang mga crypto assets natin. So dito sa Philippine markets, balik tayo dito. So medyo matunog ngayon yung mga telco stocks ulit natin kasi may usapan ulit with regards doon sa Konektadong Pinoy Act, di ba? So pinirmahan na daw ni BBM natin, ayan, pumitik na naman yung ating mga telco stocks. So sila yung galawan. Plus yung mga mining stocks natin, nag-bounce din sila kasi yung global market price ng gold gusto mag-reverse din ng direction kasi last time dire-diretso yung drop and then nakita ko kanina is okay siya, medyo berde yung galawan ng gold prices natin. Okay, so silipin natin yung ating mga trend stocks. So nanguna nga sa listahan natin si Now Corporation, 10% lang to nung bumigwas ng umaga pero afternoon dire-diretso na yung galawan niya. So nag-close siya ng laki, 33.87%. Laki ng handila natin kay Now Corporation. So meron siyang 757K net foreign buy. Although, binasa ko yung isang article na pinost nila, 6 or 7 na telco players daw yung papasok sa or yung total na magiging dami ng telco players sa Pilipinas. So mga tatlo, no? Tatlo o apat yung madadagdag dito sa o 4 o 5 dito sa mga telco players natin. So hindi naman binanggit, gaya sabi ko kanina, pero ito lang naman yung mga telco players na dito sa market natin. Si Now, si TBGI, so sino pa ba? ECP, yung merong PTNT dati. So, bantay-bantay natin yung galaw ng mga to kasi nabubuhay naman sila. Okay? So, next, another telco stocks, TBGI. So, nag-up siya ng telco ba itong si TBGI natin? 15.94%. Si ECP kasi hindi ko nakitang gumalaw eh. So, meron siyang 1.9K net foreign sale. So, pinipitik siya ng mga traders natin. Wala namang foreigners masyado itong dalawa na to. And then sa mining stocks, so nag-bounce nga po sila. So nauna sa lista natin si OGP. Ayan, congrats ulit. Ayan, OGP pinakauna dito. Meron siyang bounce na 10.88%. So nag-bottom na. Kaya lang, ang laki naman ng net foreign sale nito. 43.05 million net foreign sale si OGP. Si nickel natin, bounce din siya ng 5.85%. Up siya rather meron siyang 3.29 million net foreign buy and then si Lipanto meron siyang 4.65% din na gain. So zero yung niyan. Net foreign buy and sell. And then si Plus, may negative news sa alaga natin. So yung kanyang earnings is nag-drop ng 50% compared last year. Kumita pa rin naman siya, more than 1 billion yata yon. So mukhang malaki yung effect talaga ni GCash siya. Pero yung balita nung nakaraan, 'di ba, kaya siya pumitek nag-trending last time is kumita si Pagcor. So parang hindi kumita dito kay Plus natin. Ayan, so nag-drop siya kanina more than 6% o 7% kung umabot siya. And nag-close siya is negative 1.63%. So buti, meron sumalo sa kanya na 120.98 million. So halos yung net foreign buy sa market natin galing dito kay Plus. Okay, so ito yung mga galawan. At least may nakikita na naman tayo pumipitik at pinag-usapan, telco players, yung ating mining stocks. Ayan, so dalawa na kategory ng mga
stocks natin. Okay? So disclaimer pa rin po sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ha kung anong stocks yung gusto mong bilhin naman. And follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, sa mga naka-subscribe, ayan, maraming nangihina ng loob dahil medyo pangit yung market pero hopefully bumalik yung views natin. So check mo na lang yung ating trending stocks, company reviews. So November 7, di ba? Papasok na si Maynilad. Tingnan natin bukas. Profit or loss sa stock market, tamang Friday, no? Mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and PSE stock market studies naman. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga cryptos related vlog natin. The Meta One, yung bago nating upload. And then sa social media, Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page para follow mo na lang po para updated ka. Buti yung mga articles natin sa local market. Ayan. And then sa Twitter, hindi na nagbibigay ng summary si Philippine Stock Exchange. Tinatamad na siya dito sa dito sa market natin. Bakit kaya ayaw niyan? Hindi natin makita tuloy yung summary ng mga individual ng ating indices. Okay. So anyway, basahin na lang natin kung ano yung mga posts natin for today. So foreign funds sold, BDO, China Bank, Metro Bank, FGen, FPH, Meralco, Manila Water, DNL, Emperador, FCG, PPC, Aboites, Costco, sino pa? Si SMPH, ayan, nag-adjust yung natin. SMPH, Globe, ATI, Bloom, or Aldi, Robinsons, at saka si APX. So ito naman yung mga binili, BPI, East West, PBB, SLF, ASEAN, AP, SCP, CNPF, GSMI, o URC, nawala na yung negative news ni itong si URC natin. Tapos si Ayala Corporation, AGI San Miguel, Ali, Erich Script, PEL, Converge, Dito Now, ICT, Mac, nag-bounce si Mac, STI, Plus, Web, Pure Gold, Nickel, at saka si PX. Okay, ito good news para bukas sa mga traders natin kay OGP. So, nag-surge. Nandito ang gold mine, Indici Plus. So, share surge 92% in 2025. Ayan. Kaya malakas yung bounce po niya. More than 10%. So, ito yung galawan naman sa blue chips. Ang umakyat, marangkada etong si CNPF natin. So, nag-up siya ng 7.88%. So, bumagsak si Globe. So, dahil doon sa mga balita sa bagong telco players na papasok, negative 3.22%. So, winners pa rin, Converge 3.06, Aboites 2.6, San Miguel 2.44, AC 2%, AGI 1.84%, Ali 1.73%. So, sa losers ulit, Monde minus 2.54, Meralco minus 2.03, at saka si Plus minus 1.63%. Kala ko takbo na dito kay Plus natin kanina. Tingnan natin bukas. Baka naghahanda magbenta yung mga holders natin. Okay, so DigiPlus, meron naman siya net profit, 10.11 billion. Laki 9-month profit. So yun yung maganda sa kanya, yung 9-month profits niya. Pero yung quarter to quarter, nag-drop siya ng more than 57%. So DNL industry expects stronger 2026. Aboites, and nag-drop to. As earnings third quarter, okay pala siya, 22%. DNL third quarter, plus 12%. Converge, profit rises 8% in the first 9 months of 2025. Okay? Nung alas 2, marami tayong mga stocks na okay pa din, yung galawan. So, hindi lang sa closing, CNPF, GT Cap San Miguel. And then losers natin, si Plus, negative 5.69, si Globe, minus 2.55%. Ewan ko lang bukas si Plus natin. Regulatory squeeze, ayan. DG Plus, profit up 16% in the first, in the 9 months. And then, pero down siya, 59% pala in Q3.
Ayan. So, yan yung epekto ni GCash. Ayan. Grabe pala yung nagdami ng nagkakasino sa GCash. Modernization is still hurting from high prices of edible oil. US stocks rebound after positive jobs data. SCC, so may na yung earnings. Aboitiz Equity, up siya 14%. MAC, joint venture in Mactan. Alco sold 40% stake, Losima stake to Japan's Mitsui and Company. Okay, so 11, si Converge siya malakas, 4%. Globe Plus pa rin yung losers sa around 11 a.m. Nung first half, so nag-close tayo, Converge, CNPF yung nangunguna sa listahan natin. Okay, so nakabawi pala si CNPF, no? So 3% lang kanina. So plus, ayun, umabot pala 6% si plus, negative 6.1%. Metrobank, third quarter earnings inch up to 12.4 billion peso. Tapos si Meg, okay yung profits niya, up 16%. Aboitiz, 9-month declines 8%. Okay, share buyback si OPM. PLDT, pinag-usapan natin kapon. Launch Smart Safe Silent Access. Okay. PAL has launched its MyPAL eSIM, giving travelers affordable global data access in over 190 countries. Okay? So, yun lang. Okay, ayaw pa rin umakit ng index natin. Abutin pa tayo hanggang December na mahina yung market natin. Hindi natin makitang gumalaw. Nagsisiso lang yung mga galaw natin. Okay, so patalas pa rin po yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So tingin tayo sa galawan ng index. Ba't nauuntog lagi kasi si PSE natin. Ayan. So pangit tuloy tignan yung mga chart natin. So ayaw pa niya mag-fill the gap. Okay, Friday pa naman bukas. Hopefully magbigay naman siya ng magandang bounce. Siguro pag may nakasuhan na talaga, saka naakyat yung index natin. Ayan. So, downtrend pa rin. Hopefully, hindi na tayo masyadong bumagsak. Bukas, ang worry natin, kasi may pumasok na around, ewan ko kung nabilang nyo, around 800 million na yung pumapasok na foreigners sa market. So, halos makabalik na yung 1.3 billion na drop natin dito. Pero index, ayaw pa rin mag-close the gap. So, hopefully, kahit pa paano maganda yung closing natin. Bukas para good vibes yung weekends natin. Okay? So, bearish side yung RSI and then bearish din yung galawan ng ating MACD formation. So, tingin tayo dito sa mga winners. So, Now Corporation, 33.87. Ito na naman siya, yung candle na malaki. Last time, panalo yung mga nag-take ng chance sa MA 100. So, 33.87. Halos gusto umabot sa piso. 0.83. Okay? Next, TBGI. Tama. Telco din pala. 15.94%. 0.16 yung close. So, may breakout. OGP. Okay, gap up. May upcoming dividend. So, ilang kaya to? 3%. Okay. So, nag-up siya. 27 yung close. Up 10.88%. Kailan mo? Ito lang. Ewan ko lang to. Minus 43 million net foreign sell. LCB. Ayan, si LC. Nagkakyatan sila. Kailan walang volume Yung may volume lang. Pag-usapan natin. Okay. Si Nickel Asia plus 5.85%. FNI 5.41. Tapos si Lipanto. Ito, bounce 4.65. Macro Asia, up din siya, balik 4.55%. Si Web, 4%. Hindi ko na nakita si The Bloom. Converge, breakout na ba to? Nahirapan mag-breakout si Converge. Ayan, so 3.06%. And then SCP, 2.64%. Okay, so yung mga winners. Then sa losers natin, yung may volume na lang. Maraming naglag pero wala masyadong volume. Si Philrip, lalim na rin pala ni Philrich, Okay, long-term investing na lang to, no? Si Philrich natin, negative 4.61%. Si Globe, minus 3.2. Sino pa yung walang volume Monde, minus 2.54%. And lastly, si BLL, minus 2.13. Ako,
delikado pa rin si Villar stocks natin. Okay, so yun po yung mga galawan natin. Silip tayo ng konti dito sa global markets. Tapos halos mawala yung internet pa. Okay, so based dito sa galaw, okay, nag-bounce sila kagabi, no? Pero ngayon, mix. So S&P Futures 0.09, Dow Futures negative 0.03, Nasdaq 0.09%. Okay? So European stocks drop pa rin. Ilang araw na to ah. Tapos sa Asian stocks, majority is nag-up po yung yung galawan nila. Okay? So dito naman sa crypto, Bitcoin nasa 103K na, si Ethereum 3.4K, XRP 2.29, Sol 158. Meron pa rin yung mapula, no, si Dodge, minus 0.55%. Pero mas marami na yung verde dito sa cryptos natin. Okay? So balik tayo dito sa index. Pag-usapan natin yung trend stocks. Okay, so unahin po natin si Now Corporation. Mukhang ito na naman yung pag-uusapan natin for the coming few days. Laki ng kandila. So hindi lang close the gap, may catalyst talaga si Now Corporation natin. So hindi ko nabuksan yung yung article na kahapon pa yun eh. So November 5 yung nakita ko sa kanya na pinirmahan daw ni BBM yung ating konektadong Pinoy bill. So kaya biglang nag-spike yung ito mga telco stocks ulit natin. So tingnan natin bukas. Mukhang ito na naman yung pag-uusapan natin for tomorrow's trading natin. So yung pinakamalapit na resistance actually dito sa 0.87 pero konting sipa lang yan. So lagay ko na dito sa 0.94 and psychological resistance is piso. Okay, so based dito sa galawan, tignan natin sa 5-minute chart kung ano nangyari dito kay Now Corporation natin. Ayaw pa. So dito muna. Okay, nag-close siya 0.83 so halos piso na yung closing ni Now. And then nag-up siya 33.87%. So malaki. Pero noong umaga nasa lang siya eh. Itong umaga na galaw niya mga 10% yata tayo. Susukatin natin ng konti para makita natin yung galawan niya. Ayan, mga 10%. Tapos, diniretso niya around 2 p.m. Ayan, so umakyat na siya. Laki ng binigay niya. So, mga more than 20% yung binigay niya after ng galawan sa 2 p.m. Okay? So, mukhang boy ulit yung ito mga to. So, nag-bullish yung ating RSI above siya ng 50. Nagkaroon siyang konting significant volume sa galaw natin and nag-start na rin mag-reverse yung direction ng MACD formation natin. Okay? So, congrats yung mga malakas yung loob na pumasok kanina kasi nagbigay pa pala siya ng chance after 2 p.m. Next, PBGI, saglit si ECP. Kasi minsan kasama to eh. Ang bagal ng internet ko ngayon na. Bakit ganon? Okay, so balik na lang tayo kay PBGI. Ayaw magbago ng ko PBGI. Okay? Ayan. Kaya ayaw niya kay ECP. Tignan nyo na lang po mamaya. Okay, so breakout din yung price action niya. So same lang yung sentiment natin, yung deal na yon para sa mga telco players. So ang maganda dun sa balita na yon, may pa-suspense pa siya. So hindi niya sinabi kung sino sa mga related sa mga stocks natin yung mga na-approve na yon. Ayan. So siguro maraming kasama si Now Corporation natin. Okay? So karoon siya ng breakout dito sa MA 110. So lakas ng galaw niya, no? Ganun din ba? Yung pagbomba. Hindi kasi natin makita yung 5-minute chart. Kung ganun din yung pagbomba ng price action nito si PBGI. Anyway, double check mo na lang po. Tapos yung RSI natin, so nag-breakout din siya and then yung MACD formation sa lakas ng sipa is nag-bullish din. Yung kanyang pinaka-main direction. Okay, so watch out na lang. Hopefully umabot siya dito sa gap area and then kapag optimistic pa rin, close the gap tayo. Ayan, mababalikan na kayo yung mga naiwan last August dito sa peak natin. So nag-close siya, CPI ng 0.16, up siya ng 15.94% and meron siyang net foreign buy na 1.9K. Okay? So unahan na lang ulit. Bukas kung sino yung sentiment na market. Next, mining stocks naman. So sumipa din si OGP natin. Lakas din yung sipa niya. So, kalahin mo ba naman kasi kahapon,
nag-ano pa siya, nagbe-breakdown ng price action. Ayan, shakeout lang pala yung candle na yan. Kasi ito dapat yung pinaka-support niya, di ba? Nasa, dito pinaka-support niya. So, shakeout na to. Malakas yung shakeout tong 24.42. Kung kahapon ka nagbenta, ayan, medyo talo ka ng 20%. Tapos biglang mag-up ng 10% yung galaw natin. Okay? So anyway, yan talaga. Unpredictable yung market natin. So pinakamalapit na resistance, 28.39. So may upcoming dividends pa kasi itong si OGPO. 3.38%. Tapos yung earnings niya, bakit 650% dito? Okay. So 650% yung third quarter. Laki. So talo na niya ngayon si Plus kumbaga sa earnings, diba? So lumilipad yung earnings nitong si OGP natin. Okay, panalo yung mga naka-IPO talaga nito. Okay, so yung ating MACD, nagtatry din na mag-recover. So nag-close siya 27 pesos, pero mukhang bibisita dito sa bandang taas. So 10.88% up and yun lang, 43.05 billion net foreign sell. Okay? So silipin ulit natin si gold kung gumalaw na. Ayan. So nagtatry na mag-recover yung kanyang index. So sasabay na lang siguro itong mga mining stocks po natin. Okay? So optimistic. Next, nickel. Akala ko didiretso na to sa MA 100 natin. So nag-bounce na rin siya. Sumabay. Baka bukas mining na naman tsaka telco stocks tayo. So pinakamalapit na resistance nandun na siya. So ito na yung next 3.75. Okay? So hopefully double bottom lang siya and then umarangkada ulit si nickel natin. So yung RSI natin, so hindi pa rin nakaka-recover plus medyo delayed din yung galaw ng MACD formation po natin. So nag-close siya 3.44 up ng 5.85% and 3.29 million net foreign buy. Next, mining stocks ulit. Lipanto. Ito walang net foreign buy pero mukhang arangkada ulit yung mga mineros natin. So nag-support dito. Oh, tama-tama, bibisita dito sa gap area natin. So 0.2 na lang po yung targetin natin sa kanya temporarily. Pero pag malakas, close na gap tayo dito. So and then support niya kasi nag-bounce is 0.1674. And gumaganda rin yung itsura ng So below 50 pa rin yung RSI niya pero good vibes yung yung price action. Then nagtatry din na bumalik yung ating MACD formation. Okay? So sa tagal pala niya dito sa bull side natin, kung dito lang August, no? August, September, October, November. So halos 4 months siya o 3 months na nag-bull run si LC natin. Okay? So 0.18 yung close, 4.65% up, and 0 yung net foreign buy. Okay? So, and then lastly, si Plus. Ayan, shake out si Plus natin kasi mahina yung earnings niya. Ayan. So, negative 51.41%. Kumita pa rin naman siya, 1.7 billion, pero hindi siya yung inaasahan natin na, di ba, dire-diretso na aakyat. Okay. So, pero ang kanyang PE ratio is 7. Okay. Akyat pa kaya itong si Plus natin. Tingnan natin bukas, tama-tama Friday. So, nasa bullseye pa rin naman yung RSI level natin. Pero nauuntog yung, nilagay ko sa dito sa halos 30, di ba, resistance. So, bumababa yung MA 100 natin. So, dito na lang muna. Yan, ayaw umakyat So, 26.12 yung resistance. Meron ba tayong ascending triangle? Parang ascending siya, no? Okay, may konting ascending triangle si plus natin. Okay? So mas optimistic tayo dapat pag nag-breakout dito sa 26 pesos. Ngayon mukhang hindi good catalyst yung earnings natin sa kanya. So makita natin yung reaction niya for the coming few days. Okay? So may earnings pa rin naman. Kailang laglag. Okay, so nag-close siya 24.2. Buti nag-bounce, 1.63% na lang yung loss. And malakas yung net foreign buy niya. Kakaiba ngayon. 120.98 million net foreign buy. Okay? So RSI bullish and then MACD bullish din po yung kanyang pinaka-main na direction. Okay, so yun na lang muna yung ating review. Hopefully, yan yung inaantay natin na bounce sa market. Kasi may nakikita tayo na di ba?
halos sa 8, tama ba? O baka 1 billion na yun. Nagkamali lang ako ng bilang. Pero tansya ko is more than 800 million peso yung pumasok na ano na net foreign buy na dito sa market natin. Kasi 3 days na ano na nag-accumulate yung mga foreigners. Simula nung bumagsak si nag-peak si US market natin. Okay po, so yun na lang muna. Abang-abang na lang tayo ulit bukas kung sino yung pipitikin. And as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Buligapig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.